sa buhay kong ito. Kung kaya't kahit mga hari, pinipilit nila akong tumalikod sa Panginoon, hindi nila magawa. Kahit na sinong mga tao, pinepersecute nila ako, minumura nila ako, pinaparusahan nila ako, pinapasok nila ako sa bilangguan, hindi nila ako mabago. Hindi ako nagdamdam sa Panginoong Hesus. Hindi ko sinisi ang Panginoon at hindi ako nag-complain sa Kanya sa kabila ng mga sufferings na dinaranas ko sa aking buhay. Sapagkat this is what I do. I forget what is the past. Hindi ako nag-harbor na sama ng loob. Hindi ko iniisip na yung mga bagay na yun, bakit nangyari sa akin yun, Lord? Sabi niya ganon. Ang sumunod, I always, tingnan po niyo, is trained always. Looking always. Looking forward. Hindi siya tumitingin sa anumang mga bagay na nakaraan sa kanyang buhay. Ang kanyang isipan, ang kanyang puso ay nakafocus sa kanyang pupuntahan sa finish line. Mga anak ng Diyos, gusto kong isipin natin ngayong hapon na ito. Tatanungin kita, are you a devoted follower of Jesus Christ? Devoted ka ba sa Kanya? Now, kung ikaw ay hindi, nasabi mong somehow ibang area doon, pastor, ay hindi. Now that's good. Because ito yung pagkakataon, itong mensahe na to ay binuo ko para tingnan natin ang ating mga sarili. Sapagkat ito ang panahon ng nais ng Panginoon, ang bawat isa ay maging devoted sa Kanya. Tayo kung lahat ito ngayon. Mga kapatid ko, kung ang bawat isa sa atin po rito ay magiging talagang seryoso sa Panginoong Jesucristo, magpapakaseryoso po talaga tayo. Masasabi ko po sa inyo na ikaw rin po mismo magugulat ka, maraming mga bagay na ginagawa ang Panginoon na hindi mo actually nararamdaman. Pero ikaw minsan, nagugulat ka, may mga pagbabago. Ikaw rin ma-amaze, ikaw din mabibigla, ikaw din masusurpresa sa ginagawa ng Panginoon sa iyo. Minsan hindi natin alam, hindi natin nagdududa tayo, Lord, nasa akin ka ba talaga? Well, tingnan mo ang ginagawa ng Panginoon sa iyo ngayon. Kung nadagdagan ang joy sa buhay mo, kung sa kabila ng mga bagay na dinaranas mo, naging positive ang approach mo, then it means that God is working in your life. Sa oras po ito, patuloy tayong lumakad sa Kanya. Ang nais ng Panginoon, alam po ninyo, ulitin ko, katulad sinabi ko kanina, ang buhay Kristiyano ang pagiging Kristiyano hindi po titulo. Ito po ay ipinamumuhay. Be willing na i-apply natin kung ano nga at kung sino ang isang Kristiyano sa ating mga sarili. Sabi po ng salita ng Diyos, John chapter 1 verse 22, sabi po, James 1:22, I'm sorry. Sabi po rito, be ye doers of the word, and not hearers only, and so deceive yourself. Nais niya isagawa natin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat kung sino mang mga Kristiyano ang nagsasabing siya'y Kristiyano pero hindi niya isinasagawa sa buhay niya ang salita ng Diyos, sabi niya gano'n, masakit man sabihin pero dinadaya mo lang ang sarili mo. You are just deceiving, fooling yourself. Sa oras po ito mga kapatid, let us all close our eyes.